Halaka, BBM just now breaking news na tulala ang lahat. BBM yari na, Risa damay dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Impeachment ni BBM, nakahain na yon. Konting kembot na lang, makukuha na natin ang ating tagumpay. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, syempre sa video din, na bibigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Syempre mga katunay, bisitahin nyo ang channel ni Coach Oli mga katunay at huwag nyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At syempre huwag nyong kalimutang suportahan din sana ang Banateros. Syempre isa din si Coach Oli doon. Yan ang mga idol natin, ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Pag si Risa, amendments. Si Lacson, amendments. Pag minority, yung sila Cheese, yung mga ganyan, insertions. Ang tanong ba dito, illegal ba yon? Ako dapat tingnan natin ito. Ako sa tingin ko, depende dun sa proyekto. Magtataka ka lang na halimbawa lang ito halimbawa lang si Risa. Karamihan nung sinasabi niya amendments na talaga namang insertions ay halimbawa ay puro sa flood control projects. Doon magtataka ka kung paano nilayamas-yamas ni Risa itong pera ng taong bayan. Yamas-yamas. Narito ang Politikang Pinas TV. Ito po ang magiging topic natin for today. Nako, matindi. Malungkot na araw na naman, no? Pero marami tayong pag-uusapan. Una, Risa nilyamas. Sino ba yan? Nilyamas ni Risa ang pera ng bayan. Pangalawa, impeachment ni BBM. Nakahain na yun. Konting kembot na lang, makukuha na natin ang ating tagumpay. Mga vloggers, mag-ingat, ipahuhuli ni BBM. Ito meron tayong reliable source. Talagang nabalitaan natin yan. Mamaya, pag-usapan po. Sana po panuorin nyo hanggang dulo Huwag pong kalimutan. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Ako po'y magpapaalala lang. Huwag pong kalimutan, i-like po agad itong vlog na ito. Pagpasok nyo pa lang bago kayo manood, like nyo agad. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, sana mag-subscribe po kayo. Ayan, syempre Coach Oli yan. Hindi po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating top. Ito muna. Congratulations sa iyo, Boying, kung saan ka man naroroon. Congratulations sa iyo. Ay, nako. Bagay, kasi hindi nakita ko tong picture na ito. Nakita ko lang, no? Sabi ko bagay, congratulations dahil siya na po ang naupong ombudsman, si Mr. Bendalo. Naupo siyang ombudsman, kaya kailangan naman baka sabihin bitter tayo, di ba? Tayo naman maayos tayong tao, kaya hindi naman tayo naiinggit. Actually, kahit isang katutak ang yaman at kapal. Natatawa ako doon sa Bendalo, no? Binigyan niya ng katwiran yung Bendalo. Kahit paminsan-minsan pwede mo naman parang bined mo lang naman yung lo, pero babalik. Pag ginanong bined mo, babalik din. Parang ginawang yung ginaganon-ganon. Ginawa alambre pala. Alambre ba yun? Basta yung bumabalik. Spring yun. Nangyarihan ng mama na to. Never. In all honesty, never ako maiinggit sa ganitong klase ng tao. Kaya batiin natin, hindi po tayo bitter. Congratulations! Ang ganda nung kalapating dalawa. Ayan. Sige, puntahan po natin yung next topic natin. Ito, bigyan natin ng komentaryo to. Napakagaling talaga nito si Cayetano. Talagang walang lusot dito yung mga tuta. Makikita nyo kung paano ididiin pero doon sa patas, yan ang importante sa lahat Yung patas na paraan, walang sinisino, pero talagang madidiin yung mastermind ng mga magnanakaw. Eto, pakinggan natin. So bakit kapag kasi Risa,
amendment yan, hindi insertion. O pag iba, insertion yan. Yon. Yan ang nagiging problema. Sa mga tuta, napapansin nyo ba? Kinakalimutan yung confidential funds ni Bongbong Marcos na napakalaki, sisilipin nila yung confidential funds ni BP Sara na 150 million lang. Ganyan po eh. Yan po ang style ng dilaw. Dilaw na dilaw yan. Style yan ni Bongbong Marcos, style yan ng komunista, no? But very very apparent sa mga komunista at sa At saka ang nangyayari ngayon talaga, parang yung mga dilaw na rin ang nagiging bida. Kasi di ba nung panahon ni PRRD, halos hindi mo na marinig ang mga dilaw. Talagang halos nawala sila. Siguro talagang nag-ipon sila ng lakas, kapangyarihan at tiyempo. Kasi di ba kita mo naman nakakapasok na sila ngayon. At saka pumapabor na sa kanila yung pagkakataon. Yung awayan nga ng Duterte at Marcos ni PBBM, pabor sa mga dilawan yan. Parang yun naman talaga ang magiging senaryo. Bandang huli sila rin ang magtatagumpay na wag naman sana. Diba? Parang pinagsabong nila yung dalawa. dilaw. Hindi sila patas. Oo. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? So yung insertion na pag-usapan yan, nung nagkaroon ng time na dun mo ipapasok sa BICAM kasi in-insert or congressional insertion. And then most administrations, may tinatawag silang for later release pero hindi pa ganun yung pangalan. But basically yung principle is pag wala sa president's budget yan, huling i-release yan. Pero minsan may usapan yan between the executive and legislative. Depende. Depende kung sino paborito ni Bongbong, yun ang siguradong uunahin. Huwag nyo lang galawin to, eto lang yung galawin nyo, eto lang. Walang for later release yan, sabay-sabay release. So depende sa administration nangyayari yan. Okay. Then you had Senator Lacson na in earlier days, nagka-project siya, tingin niya may corruption. So sabi niya, never again, binan niya sa sarili niya na maglagay sa infrastructure. Ayan, okay. Binan na mismo ni Senator Lacson na magkaroon ng proyekto about sa infrastructures. Okay. Importante yon. At nung may PDAF, kahit soft, kahit hard, hindi siya nagtatanggal. Pero nag-a-amend siya sa budget. So, nag-a-amend siya sa budget. In his eyes, his vocabulary, amendment yon. So, pero pagka, insertion yon. Ang problema, maraming sumunod sa definition niya, tapos inattach sa insertion, na pag in-insertion, may corruption yon. Kaya nga kami sa minority, tinatanong namin, bakit pag lumalabas pangalan niyo sa majority, amendment? Pag lumalabas ang pangalan sa minority, insertion. Yun ang sinasabi natin. Parang lumalabas it's unfair. Galing talaga ni Peter, ni Senator Alan Cayetano. Full standard di ba? Pag si Risa, amendments. Si Lacson, amendments. Pag minority, yung sila Cheese, yung mga ganyan, insertions. Ang tanong ba dito, illegal ba yon? Ako dapat tingnan natin ito. Ako sa tingin ko, depende dun sa proyekto. Magtataka ka lang na halimbawa lang ito halimbawa lang si Risa. Karamihan nung sinasabi niyang amendments na talaga namang insertions ay halimbawa ay puro sa flood control projects. Doon magtataka ka. Meron na. Halimbawa, yung kay Bongo. Karamihan nung kanyang mga sinasabi nilang amendments ni Senator Bongo, puro sa medical. Puro doon sa baka pumasok ito doon sa kanyang malasakit center, di ba? Pero alam kasi natin ang corruption matindi po, isa sa pinakamatindi diyan sa ghost projects, diyan sa flood control projects. Nauunawaan po natin. Halos lahat kasi ng korupsyon, Halos lahat kasi ng korupsyon na lumabas ngayon nanggaling sa flood control project. Talagang napakarami talagang sumingaw niyan. Alam nyo ba, kaya nabisto yung flood control project na yan, minsan dapat din tayo magpasalamat sa bagyo tsaka sa high tide. Diba? Kasi yung mga kaunghangan nila na ginawa is hindi natin malalaman. Diba? Hindi natin malalaman kung walang dumating na ganun. Na mga dilubyo sa atin, mga bagyo, pagbaha, high tide. Kung hindi dumating yon, malamang ko, sinasamantala nila yan. Walang makakaalam. Siguro, akala nila etong panahon ng administrasyon, parang inisip nila, uulan, pero hindi naman mag-high tide, di naman babahayan. Diba? Parang, kahit na yung mga materialis niya ni gatingting lang, okay lang yan. Hindi mahahalata yan.
pag may pumalit sa bagong administrasyon, yun ang sisisihin. Parang gano'n, no? Parang gano'n ba yun? Paano nilayamas-yamas ni Risa itong pera ng taong bayan? Kaya etong mga to, takot na takot talaga manalo si VP Sara. Takot na takot sila. Hindi nila pinapayagan o hindi sila papayag na manalo ang isang Inday Sara sa pagiging presidente. Ang dami talagang mawawala sa kanila once na maging presidente si Sara Duterte. Kasi yan nga napag-usapan eh. Nahuli siya ni Katunying. Marami pala siyang insertions. Bakit tinatanggi ni Risa? Diba? Ang tanggi niya, hindi ito insertions, amendments to. Pambihira. Nilyamas-lamas nyo na yung pagkain. Nilyamas-lamas mo pa, Risa. Itong salita ng ano. Diba? In short, double standard. Sa Tagalog, ipokrito. Iyaan ang katangian ng dilaw. Oh. Yung kala mo ang holy-holy pa simba-simba. Sa harap, may camera. Oh. Pero ginagawa, pinapaltan lang yung pangalan. Pero same. That's what I'm saying. We have to have same definition if we're going to have a national discussion on the issues. Kung tirahan lang sa politika or batuhan ng putik, okay yan. Pero if we're going to have a national decision, ano yung president's budget na net na sila naglagay? Ano yung amendment? Ano yung unprogram? Ano yung etc. Para malinaw. Pero may gugulo nito. Kasi habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play na. Yun, tama. Napasabay pa kami napaayon ni Coach Oli. Tama yun. Kailangan kasi dyan talaga matumbok kung sino yung pinaka-mastermind. Ang nangyayari kasi ngayon, yung tipong nandiyadyaan na, palapit na tayo ng palapit sa mastermind. Kaso nga lang, biglang hinaharang. No? Gaya ng yung dating Blue Ribbon Committee. Ayun nandiyadyaan na, palapit na tayo ng palapit, tapos biglang pinalitan. Diba? Ayun, yun ang hinihintay natin. Talagang pinipigilan malaman. No? Talagang ginagamitan ng impluhensya Diba? Kaya, etong panahon na to talaga, yung tungkol dyan sa mastermind na yan, para sa akin, parang napakalabo pang malaman yan kung sino yan Kasi hindi malalaman ngayong panahon yan ngayon. Kasi may posibilidad na magtakipan yan. Diba? Pero kung mag-iiba ang administrasyon sa mga susunod, yun. Sigurado yan. Mahahalungkat yan. Malalaman kung sino yan. Pero sa ngayon, napakalabo talaga. Gaya ng sinabi ko kanina, magtatakipan lang yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko ulit kanina, na ayaw nilang manalo si VP Sara dahil alam nila na isa yan sa mga kasong pwedeng mabuksan once na maging presidente si Sara Duterte. Diba? Doon na talaga matutumbok kung sino ang nasa likod niyan. Tumbok, yun ang sinasabi ko sa inyo. Matagal na. Natumbok. Sakto yung sinabi ni Senator Cayetano. Huwag tayong pumunta doon sa mga congressman o doon sa mga senador o doon sa mga contractor o sa DPWH o doon sa mga district engineers. Hindi ibig sabihin hindi natin sila pananagutin. Pero yan ang style ng mastermind. Ililigaw. Ida-divert yung mga topic. Minsan pa nga nagbibigay ng sakripisyong tupa yan Diba? Na ikaw muna magsakripisyo dyan. Ikaw munang bahala. Diba? Kumbaga next time na siya magpapakulo. Yung mastermind, hindi lang magaling mag-divert siya ng pera. Magaling din niya mag-divert ng issue. Style na style. Sanay na po kami. Lalo kami mga DDS vloggers, kaming mga banateros. Alam namin, pag may dumating na sobrang baho na ginawa ng administrasyon, biglang may lalabas na balitang ipapuputok. I-issue. Halimbawa na lang, yung kay Lisa, na meron, di umano silang namatay doon, na kasama ni Lisa, asawa, na nagdroga. Paano nila pinapatay yun? Pilit pinahuli si PRRD. Namatay yung balita, napunta kay PRRD. Yan po, style nila yan. Kaya hindi ibig sabihin, we are excusing them. Pero, Tuta Soto, Ping Lacson, Kainitan ni Erwin Tulfo, Boying Remulla,
kung sino-sino pa kayo. Can we focus on the mastermind? ICI, can we focus on the mastermind? Pambihira, si Boying, kakapasok pa lang. Ang unang gustong imbestigahan, yung barya na confidential funds ni BP Sara. Hindi niya nabanggit si Tambi na billions ang pinaikot na pera. You see? Why? Pera yan. Kung gaano kalalim ang korupsyon at iyaan po ang sinasabi ng mga political expert, ang korupsyon ni Bongbong, ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon, bagamat nagsimula pa doon sa korupsyon simula pa doon sa tatay niya, pero yung korupsyon ngayon grabe. Grabe sobrang talaga. Laki. Oo, grabe talaga ngayon, no? Kasi ang daming administrasyon na dumaan. No, hindi naman ganito kagarapal yung mga nagiging issue ng korupsyon. Hindi ganitong kaano. Pero ngayon, as in parang napakagarapal. Napakalaki ng naging issue ngayon. Sobra. Grabe. Para silang yung parang ngayon lang sila nakakita ng pera. Di ba parang takam na takam. Wow, wow! Di ba? Kasi grabe. Talagang ang laking pera dito. Bilyon-bilyon eh. Di ba? Halos hindi milyon-milyon ang pinag-uusapan dito. Yung kay BP Sara, hindi na sila makatulog. Milyon. Paano to? Bilyon. Di ba? Grabe, sobrang yayaman na siguro nito. Diba? Utangan. Pwede natin utangan tong mga to kung tutusin. Oo. Pangbuwaya. Pangsugapa. Hindi na pala utang. Pera natin yun eh. Bigyan nyo na lang kami. Baka meron naman tayo dyan. Parang wala na atang kaluluwa yung gagawa. Ganun po katindi. Now, kung ganun katindi ang korupsyon, it means ganun din katindi yung pera. Oo. Kaya ang hirap sugpuin ito. Meron nga nagsabi sa akin, alam mo, Coach Oli, bakit ang hirap hintuin ng droga sa Pilipinas? At hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Ang sabi, nakakatawa nga eh. Yung droga napuksa. Oo, napuksa nga noon. Yung panahon ni PRRD. Ngayon naman yung korupsyon hindi mapuksa. Wala nga droga. Korupsyon naman. You know? Iba talaga, no? Nag-iba na yung tema, no? Pasalamat tayo dati, naging presidente si PRRD. Kahit pa paano napuksa yung droga. Nangonti talaga yung mga gumagamit ng bawal na bisyo na yan. Pero nung nawala si PRRD, eto naman, itong panahon na to, talagang grabe naman. Wala nga ganong droga, hindi masyadong issue. Grabe naman yung issue sa korap. Lang yan, ayan o. ang pera daw ng mga drug lords, ang pera sa droga, ay mas malaki pa, mas mayaman pa sa pera ng buong Pilipinas. Ngayon, paano mo hihintuin yan? Kung ganun karaming pera ng mga drug lords, ganyan ang kinikita ng pera sa droga, paano mo hihintuin? Maraming tuta yan. Posibleng may tutang senador yan, may tutang congressman, may tutang pulis, may tutang militar. Kaya nga tama yun eh, di ba? Yung mga drug lords na yan. Hindi basta-basta susuko yung mga yan, hindi basta-basta magpapahuli yan. Di ba? Lalong-lalo na, ang involved dyan is napakalaking pera. Kaya kung babalikan niya yung mga kay PRRD, yung war on drugs niya, kung may mga napapas lang ng mga panahon na yun, no? Na mga, kita naman natin, may mga big time talaga na napapas lang eh. Di ba? Siyempre, nanlalaban yun. Hindi naman pwedeng, hindi naman pwedeng pupuntahan mo sila sa hideout nila tapos sasabihin nyo, please, sumuko na kayo. Huwag na tayo magkasakitan dito. Daanin natin sa mabuting usapan. Hindi naman ganun yun. Talagang lumalaban. Kaya na sinasabi, tinutumbok ka ni Coach Oli, parang, syempre, ikaw kumikita ka ng mali-malitang pera. Kunwari, di ba? Ititigil mo ba yun? Syempre, hindi. Andiyan dyan eh. Palay na lumalapit sa manok, bakit hindi mo patutukain? Vlogger, lahat yan. Ibig sabihin, buong Pilipinas may nakakalat yan, may bata yan. No. Na nagpapaikot. Sure, ball. Diba? Sa laki ng pera, ganun din sa korupsyon ngayon. Sobrang laki. Kaya mapapansin nyo, hirap na hirap. Kahit sa Blue Ribbon Committee, hirap na hirap makaakyat dun sa mastermind. Bakit? May mga lintik na mga politiko na mukhang pera. Ayaw paabutin sa mastermind. Iyan ang malaking problema. Kaya this is messy. Yan talaga ang nagpapaikot sa mga tao. Pera.
'Di ba? Talagang mahihirapan ka kung mapera talaga ang kalaban mo. Malabong malaman o malabo talaga na makahingi ka ng hustisya o katarungan sa kahit na ano kung may pera ang kalaban mo. Kasi once na pinatakbo nila yan, pwedeng maging bulag ang batas, ang may pwesto, lahat pwede. Kaya bihira lang talaga yung mga tao na hindi nabibili ng pera at swerte mo kapag nakatagpo ka ng ganun. At dito sa panahon na to, kung sino pa yung mga taong hindi nabibili ng pera, sila pa yung naiipit sa sitwasyon na to. Sa vloggers pa lang mamaya pag-uusapan natin. Vloggers pa lang kinakanana para manahimik. Diba? Ay nako. Kaya, kalma lang. This is a war between good and evil. May pera sila eh. Pero tatandaan natin, pag nasa tama ka, kakampi mo ang Panginoon. Yes. So, kalma lang tayo. Hayaan natin. Kasi alam nyo, pag masama, Tsaka lahat yan may katapusan. Hindi naman laging ang kasamaan ang nangingibabaw sa mundo. May katapusan yan, hihinto at meron din kakalaban dyan. Pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. pag ginusto ng Diyos matapos na itong sitwasyon na ito, kahit anong pera nun, tapos eh. Halimbawa, biglang ma-overdose. Tapos ang problema ng buong Pilipinas. Yung magnanakaw na yun, biglang na-stroke dahil mataba. Grabe naman, Coach Oli. Dahil sa stress. Ako mataba eh. You hurt my heart. Hindi, wag na, stroke. Siguro, monitor your blood pressure na lang. Coach Oli talaga, oh. Tapos ang problema ng buong Pilipinas. Marami man siyang pera, kakampi natin ng Panginoon. Diba? Yes. So, wag tayo maglala. Alam ng Diyos ang sitwasyon natin. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Di ba? Kailan na-convict si Miss Napoles ng anti-money laundering? 2 weeks ago? Last week? 2 weeks ago? So more than 10 years. So all the mastermind has to do is iyoyo niya lang lahat to. Di ba? Hindi niya kailangan yung dribble, kikita mo pa yung bola, yung ginaganon. Di ba? Yung yoyo, pataas, pababa, pataas, pababa. Di ba? Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind. Sa madaling salita, ang kailangan lang gawin ng mastermind, ha? Pag ganun lang. O, guluhin mo lang. Guluhin mo. Guluhin mo yung Blue Ribbon Committee, guluhin mo yung investigasyon sa Senado, pa-stop mo yung investigasyon sa Kamara, magturo ka ng iba, silipan mo yung nakinabang na kontraktor, total nakinabang naman siya talaga. So, safety na. May time sila. Ang tagal. Patatagalin nila, dribble, until magkaroon sila ng kakampi. Until makatakas sila. Ito nakakatakot. Until masubi nila yung pera. Idudugtong natin mamaya, ha? Pero, Coach Oli, kapag si VP Sara, 2027 kalahatian, at hindi pa siya nai-impeach, nandiyadyaan pa siya, maniwala ka sa akin, Coach Oli. Maniwala kayo, mga katunay. May mga tao dyan na unti-unting mawawala. Ang ibig ko sabihing mawawala, mangingibang bansa. Kayo mga katunay na iniisip nyo, tama ba yung sinasabi ko? O hindi? Siyempre, 2027 kalahatian. Parang, siyempre, nakalusot si VP Sara. Sa tingin nyo ba, mag-i-stay pa yung mga hindot dito? Hindi. Lalong-lalo na kung meron kang kasalanang nagawa. Sigurado yan eh. Kung anong nangyari. Kasi may epekto po ito sa ekonomiya. Yung pera na ninakaw, itinatakbo na. Sa offshore account, babagsak ang pera ng Pilipinas. Yun ang nakakatakot. Dito, mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. It can work, it cannot, it pwedeng hindi mag-work. Kung hindi mag-work, baka magkaroon ng revolusyon. Yun ang na mabigat yon. Pag nagkaroon ng revolution ngayon, mabigat. It might be something that will be worse for the country. Ayun. Tingnan po natin tong next, ha. So yun yung kalagayan ng bansang Pilipinas. Kaya pag-usapan natin to dahil napaka-importante ng role ng Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga. Wala tayong aasahan sa mga congressman. Wala po yan. Wala. Ang daming kakampi dyan ni Tambi. Ngayon nandito sa Blue Ribbon Committee. Tingnan po naman natin. Saka sila doon nagtatakipan doon. Kung anong nangyayari. Kahit sabihin mo nagpalit na ng speaker, wala yun.
Ari dyan. Erwin is the vice chairman. So therefore, in the absence of the chairman, he automatically becomes chairman. He is automatically the acting chairman. Yon. So in short, nag-i-excuse si Tito Soto. Di ba? Parang, kasi vice chairman si Erwin Tulfo. So ibig sabihin, umalis si Lacson, papalit si Erwin Tulfo, pambihira. Yun pa rin. Ganun Yun pa ang rin. malupit. Yung dalawang Mr. Bendalo, nakaposisyon. Saan? Sa investigasyon. Pambihira. Yung bumabalik. Gagawin na nilang istasyon yan. Parang ano lang yan, Tulfo in action. Baka mamaya sa Senado, no, nakalagay doon, no, Tulfo in action na. Investigation Flood Control Project. O sino ba ididiin dyan? Kapwa ko senador. ng batas, yung nagbabaluktot ng batas, yung naniniwalang pwedeng baluktutin ng batas, sila ang head ng investigasyon. Ang tindi, no? Yung isa sa ombudsman, iimbestigahan yung mga politiko. Ito namang isa, sa Blue Ribbon, chairman, si Erwin Tulfo naman, iimbestigahan yung anomalya sa nakawan dyan sa flood control projects. Pambihira. Siguro yung mastermind tuwan-tuwa ngayon, no? Baka nagpapapiesta. Painom-inom na lang ng alak, pati kwade-kwatro. Sa tingin ninyo, may mangyayari pa sa investigasyon? Wala. Yung ICI, kay Bongbong Wala Marcos yan eh. Siya ang nagtalaga dyan. Hindi nga niya binigyan ng third party yan eh. Siya lang ang namili dyan. In short, hawak niya sa liig. Ang pinagkakatiwalaan nga lang dyan, si Magalong, pinag-resign nyo pa. Di ba? Tapos ayaw nyong i-televise. Doon pa lang sa ayaw nyong i-televise. Parang yung ginawang drug test ni Bongbong Marcos. Di ba nagtawag? Remember this? Hindi ko makalimutan to eh. Noong 2022. Di ba? Nagpa-drug test pa nga to si Tito Soto tsaka si Lacson. Pumunta sila sa PIDEA. Si Isko, si Pacquiao. Marami po nagpa-drug test. Si Bongbong Marcos hindi. Bigla na lang may result. St. Luke's pa. Ito nakamedya. Ano ibig sabihin? Biglaan yung resulta, maniniwala ba tayo doon? Hindi sa dahil wala tayong tiwala sa St. Luke's, pero medyo kaduda-duda. Ganyan po ang mangyayari dyan sa ICI kung hindi ito transparent, hindi ito televise, tapos i-issue yung result. O, halimbawa, yung si Bongbong Marcos at saka si Tambi, sasabihin walang sala, maniniwala ba ang taong bayan? Hindi. Maybe. In short, ganun din. Kung puro sabihin, lahat ng Duterte Black may kinalaman sa ghost projects, maniniwala din ba ang taong bayan? Hindi rin. Hindi oh. Patas po tayo, di ba? Tingnan natin parehas ang gulo. Kaya nga ang ano natin dito, transparency, para Yes. pagkatiwalaan yung investigasyon. Kaya lang duwag naman sila eh. Ayaw nila ng televise. Tapos ngayon, si Erwin uupo. Alam na natin ano mangyayari. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boss na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.